Matinding pasasalamat kay Justin Brownlee ang ibinigay ni Coach Tim Cone, sabay paliwanag kung ano ang naging susi nila sa Game 3 kung saan pinadapa nila ang SMB. Si Junmar Fajardo may inilabas na pahayag na tila isang rason bakit mahina ang production ng SMB sa kasalukuyan. At muli si Coach Tim Cone sinagot ang mga katanungan tungkol sa umunoy pagbabalik ni Jamie Malonzo at Isaac Go sa Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos madismaya sa Game 2 ng kasalukuyang ginaganap na semifinals ng PBA Governors Cup, tila walang pagsidla ng kasiyahan si Coach Tim Cone. Sabay pasalamat kay Justin Brownlee na isa sa mga kumamada para angkinin ng Game 3. Tanong, ano nga bang masasabi niya kay Justin at ano ang naging susi nila sa panalo? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Salamat kay Justin Brownlee, sa dulo nakuha namin yung panalo. Salamat sa kanya at salamat sa kanya. Mas maganda yung naging depensa namin ngayong gabi. Nailaro namin yung playoff defense at sa isip ko yun talaga yung susi. May struggle kami ng third quarter pero salamat kay Brownlee, kinaya naming makarecover. Sa tingin naman natin, deserve naman ni Justin yung papuri na binibigay ni Coach Tim Cone. Isa talaga sa mga sinandalan ng Ginebra sa mga crucial moment Yung time na medyo kailangan talaga nilang pumamada, andun si Justin. Yung time na kailangan nilang ilatag ang malagkit na depensa, andun din si Justin Brownlee. Yung puntos niya, consistent po talaga yun. Nagtala lang naman siya ng 30 points 9 rebounds, 5 assists at 5 blocks. Yung 9 rebounds niya, 5 doon kinuha niya sa depensa. Tapos sa mabigat doon, yung 5 blocks. Parang wala ka nang hanapin talaga kay Justin, no? Okay, so tingnan natin siguro kung paano gumana talaga yung depensa ni Justin Brownlee. Sabi kasi ni Coach Tim Cone, depensa talaga kinapitan nila. So isa sa mga depensa sinasabi ni Coach Tim Cone, yung eksena ni Justin dito sa ilalim. Tingnan natin yung video. Dito makikita natin kung gaano kalagkit ang inilatag na depensa ni Brownlee. Mula sa pasa ni CJ Perez, ikinasa ni EJ Anosike ang sarili para sa isang posibleng 2 points habang nakalagpas kay Scottie Thompson. Sa oras na yan, andyan si Brownlee na hindi bumibitaw. Walang choice si Anosike, di ba? Kaya ginawa niya, sinubukan niyang kumamada sa ilalim habang sinabay na Justin na posibleng maging pabor kay Anosike kapag nakakuha ito ng foul. At katulad ng inaasahan, sinabay siya ni Brownlee. Pero dahil maganda yung position sa ilalim, palpal ang SMB import. Palpal na walang foul mula kay Justin Brownlee. Nakuha niya ulit yung bola. Nakuha ulit ni Anosike yung bola habang hindi bumibitaw si Justin Brownlee. Kung tutuusin, pwedeng niya ibato ang bola kay CJ Perez na libreng-libre sa 3-point area. Pero dahil naisip niya siguro na malaking chance niya sa ikalawang pagkakataon, sinubukan niya ulit kumamada sa ilalim. Pero hindi talaga siya pinagbigyan ni Justin. Palpal ulit si Anosike sa ikalawang pagtatangka nito sa ilalim. Yan yung isa sa mga sinasabi ni Coach Tim Cone na depensa ng Ginebra. Nung time na yan, nasa third quarter pa lang yung laban. Pero makikita mo na talaga yung kagustuhan ng Gin na makabawi sa SMB matapos matalo dito sa Game 2. Ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, ang #1 online betting site, local and international. Kaya't para makapag-register, i-click lamang ang link sa pinned comment at i-type ang ating promo code na 1xPlayoff para makakuha ka ng up to 12,000 pesos bilang first deposit bonus. Legit, safe at madaling gamitin para sa lahat ng mahilig pumusta sa lahat ng sports, lalo na sa NBA, PBA at FIBA. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglaro na, pero pakatandaan, tumaya lamang ng naaayon sa inyong kakayahan. Habang tila masayang-masaya si Coach Tim Cone sa resulta ng Game 3, usap-usapan naman ngayon na tila pagod ang kalaban ng SMB dahilan kaya hindi nila nakuha ang ikatlong bakbakan versus Ginebra. Ang issue ay tila pinatotohanan ni Junmar Fajardo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Junmar sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Nakakapagod yung sobrang dami naming games. Last 2 weeks, sobrang dami naming games. Pahinga lang isang araw tapos walang pahinga. Pagod lang talaga. Pag uwi ko nga sa bahay, kain lang tapos ligo tapos dapa kagad. Paggising ko, tanghali na. Sobrang hectic ng schedule namin Every other day, hindi ka naman pwedeng mag-complain. Sobrang blessed pa rin kaming nasa ganitong position. Nasa semis kami. Kung tutusin, totoo naman yung sinasabi ni Junmar, di ba? Isipin nyo may PBA na sila. May EASL pa rin sila. So, ibig sabihin, ganun kabigat yung schedule nila dyan. Halos hindi na sila makapagpahinga. Kaya pagdating nila sa practice or siguro kahit sa actual na laban, wala na silang energy dyan. Katulad kagabi, kapansin-pansin ang pagbaba ng stats ni Junmar. Meron po siyang 12 points, 14 rebounds, 5 turnovers, 1 steal at 2 blocks. Kapansin-pansin yung 5 turnovers niya, di ba? Ang laki nun. Kung na-convert ng Ginebra sa points, 10 points kaagad yun. Tapos kung napansin nyo sa labang kagabi, parang hindi na siya makasabay ng mabuti kay Japet Aguilar. Yung
scoring, dati ang laki-laki ng kinakamada niya. Ngayon 12 puntos. Nung Game 2, maganda pa siya, 23 points. Pero ngayong Game 3, 12. Grabe. Parang hindi tayo sanay na ganito yung stats niya sa laban, di ba? Pero syempre, nangyayari naman talaga yan. Sabi nga ni Coach Tim, maganda naging execution nila ng kanilang depensa sa Game 3. So, ganito talaga yung mangyayari. Bababa at bababa ang stats ng mga player na inaasahan ni Coach George Gallant. Si Terence, hindi rin siya nakapalag kagabi. Matapos yung back-to-back niyang birada, isang 3 at isang 2 points, inilabas na siya ni Coach George. Nagtala lang siya ng 8 puntos. Si CJ Perez na inaasahan din ni Coach George, 13 puntos. Tapos si Marcio, 12 puntos lang siya. So ito yung mga nakikita natin na gagawa ni Coach George ng paraan sa mga susunod na laban nila ng Ginebra. Kaya naniniwala tayo na maganda yung mapapanood natin sa Game 4. Kung idinadaing na ni Junmar Fajardo ang sobrang pagod na posibleng nakakaapekto sa kanilang laban, pinabulaan na naman ni Coach Tim ang balitang babalik na sa kupunan si Isaac Go at Jamie Malonzo para makatulong sa kampanya ng Barangay Ginebra. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano nga ba ang estado ng dalawa sa kasalukuyan? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Hindi namin inaasahan alin man sa kanila ay magiging handa maliban kung may milagrong mangyari. Pero tuloy-tuloy lang tayo ano man ang meron tayo ngayon. Malinaw naman yung sinabi ni Coach Tim, di ba? Walang babalik sa ngayon sino man sa kanilang dalawa, si Jamie or si Isaac Go. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang ang Ginebra sa kanyang kampanya kasama ang mga player na kalaban ngayon ng SMB. In fairness naman sa kanila, kahit may mga injured player, nagagawa pa rin nilang gibain ng SMB. Si Scotty kagabi, grabe, 8 points lang yung kinamada niya, pero yung rebounds niya, 8 ha? Para sa isang katulad ni Scotty, malaki po yun. Ibig sabihin kasi nun, nakikipagbasagan ka sa power forward at sentro para lang makuha mo yung bola. Kaya offensive man yan or defensive rebound. Isa rin siya sa sinandala ni Coach Tim kagabi kasama si Justin. And of course, si Japet Aguilar, meron siyang 22 points dyan. Tapos 8 rebounds din. Si Stephen Holt, kakaiba rin siya ha. 11 points, 7 rebounds, 7 assists at 2 steals. Dito pa lang, sakit na ng ulo ni Coach George. Actually, team effort naman yan. Andyan lahat ng players, including of course si RJ Abarientos sa tiba pa. So again, walang babalik na Jamie Malonzo at Isaac Go sa Ginebra sa kasalukuyan. Malinaw na malinaw yung sinabi ni Coach Tim Cone. So guys, maraming salamat.